mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine, feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong bida dito. Walang lumabas na tao. Okay? So, literal na general reading to. Ito, wala talagang ganito 23 sa tarot, di ba? Hanggang 21 lang. Self-made card lang to ng creator. Okay? Eh, ano to? Ano nga ba to? 9. 9 of Pentacles, 2 of Swords, Bravery. Ito, 10. Wow, ito maganda. 10 of Pentacles. Ano kaya itong 2? 2 of Swords. Bulog pa. So, meron tayo ditong The Chariot. 10 of Wands. At Emperor. Ito, may tao na tayo. So, bidan natin ay Emperor. Okay? Teka, yung nga ba ang bida o ito yung person niya? Kasi may ano tayo eh. 9 of Pentacles. So, probably single yan. Pero may Emperor. No? Kaya nalito rin ako. Clarify na rin natin yun. 9 of Pentacles. So, 9 of Pentacles natin. Knight of Pentacles. Ito, Temperance. Queen of Pentacles. So, ang dating sa akin, dito sa 9 of Pentacles na kinalarify ng Knight of Pentacles, Temperance, at Queen of Pentacles. Nagmukha na tuloy yan, oh. Career. Kasi, ang daming Pentacles. So, ang dating, okay naman ang takbo ng career niya sa present. Kasi biruin mo, 9. 9 of Pentacles yun. Nandito pa yung Knight at Queen na nagre-represent ng sense of stability. Kumbaga, yung energy na yan, gustong
may ma-achieve sa buhay. Particular yung security, stability. So, dun din papasok yung temperance. Gusto niya ng balance. Balance sa luho at balance sa babayarin. So, yan. Kasi ito, magmumukha ng luho eh. Ito naman, responsibility. So yung Nine of Pentacles, yun yung kasing card ng contentment, satisfaction, at self-reliance. So again, okay naman sa pera. So yung bida natin, okay naman yung takbo ng salary niya. Contented siya doon. So kung dito para sa inyo di baka para sa someone na malapit sa inyo. Na para bang tinatry niya ditong i-balance yung luho at yung responsibility. Ngayon, pagdating dun sa Two of Swords, ito, hindi nakita. Dito na papasok to. The Chariot. Ten of ano ba to? Ten of Wands. Emperor. Ito hindi na tao. Kanina, nagmukhang tao kanina, di ba? Kasi kala ko nga love reading. Kaya lang, nung kinlarify ko to, yung unang card, yung Nine of Pentacles, nagmukha na siyang career kasi ang daming Pentacles. So ngayon, dahil nandito na yung Two of Swords, ang dating sa akin, may gusto siyang resolution. At ang resolution niya sa buhay niya ay ma-overcome yung burden. Ang naisip ko lang naman burden ay yung luho. Kasi gusto niya na dito maging discipline. So doon papasok yung bravery na magtipid sa 2 weeks na to. So dahil magtitipid siya, ayan, darating ang Ten of Pentacles. Siyempre, hindi siya naging maluho, makakaipon siya. Makapag-save siya ng pera sa bangko, may madudukot siya in times of crisis, o emergency. O pwedeng yung Ten of Pentacles yung magiging reward sa kanya bravery na magtipid. So, ganyan ang tinakbo ng reading natin. More like pagtitipid. Dahil naging maluho siya dito. O magiging maluho. Anyways, 9 minutes na pala agad yun. So, ulitin ko, itong Ten of Pentacles is magkakaroon siya ng big amount of money o reward sa kanyang effort. So, yung Ten of Pentacles natin ay more like may kinalaman sa happiness, bukod sa magkakapera, nakapag-save din sa bank. Ano maisip
Hmm. Punta na tayo dito sa susunod na deck. Ito. Pang mensahe ang masasabi nito. Playing cards to, ha? Ang kati ng kuko ko. Feeling ko may hookworm dun sa loob ng kuko ko. Ang sakit eh. Parang may kumakagat sa loob ng kuko. Wala naman akong alcohol dito. Anyways, ano to? Four of clubs. Five of spades. Nako, pangit kung... teka. Five of spades. Ito kasi yung ano, four of clubs. Ano siya eh, may kinalaman sa deceit. So, itong five of spades natin, somehow para rin siyang ano, five of pentacles na may kinalaman sa temporary problem. Pero hindi naman tulad, pero yun lang yung pinagkaparehas. Temporary hardship. Ano kaya itong ano? Five of pentacles. Five of spades. Hindi ko na magets eh. Clarify natin yan. Para karoon tayo ng conclusion. Kaya lang, minsan di kita eh. Hindi kasi ng space. Pero maganda na yung ganyan. At least, medyo makita nyo, di ba, yung detail ng card kaysa malayo. Well, may ano tayo, oh. Ito, oh. Subject na tayo, relationship. Deceit, relationship. Ito, oh. Magmumukha na siyang loss. Kasi, sabi ko nga kanina, temporary hardship. Ngayon, eto, coffin. Kasi, ang coffin, ending, end of life, end of cycle. Eto, meeting. So, hindi na sila mag-meet kasi magsiseparate. O pwede rin deceit. Sa social media, dun na nalaman ang tungkol sa third party. Pero wait lang, ha? Pero ang maganda kasi sa five of pentacles na. Ano ba to? Five of spades. Kailangan mag-effort. So, pag in-effortan mo,
may reward. So, sabi ko nga, temporary hardship na kapag in-effortan mo at na-overcome mo yung trial, edi may reward. Doon siya papasok. So, again, dito magmumula yung problem eh. Deceit sa relasyon. Maghihiwalay sila dahil dito sa deceit sa relasyon. Siguro social media na to kasi networking to eh. So, pwedeng may kinalaman to sa LDR. Doon lang siya tatama sa LDR. O matutuklasan ng partner na may ibang kachat yung siyempre partner niya. Ganon. So, doon magkakaalaman sa chat. Yun yung pangalawang senaryo. Okay? Yung unang senaryo, LDR sila, di ba? Yung pangalawa, magkakabukingan nga dun sa chat o social media na may third party o flirtation dun sa chat. Anyways, ito yung tatamaan ng grading na to. Ayan. Kasi betrayal card na rin to eh. Ito yung partner, okay? Ng Capricorn sa reading na to. Na maaaring tamaan. Okay? Ito yung partner o person. Libra, Taurus, Aquarius. Sabihin natin hindi tumama sa inyo ang reading. E di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Virgo, Pisces, Sagittarius o Aquarius. Tingnan natin ano pong masasabi dito. Malaki chance na may bibisita sa iba sa inyo o kayo yung bibisita sa mahal nyo sa buhay. Kasi moving cards yan eh. Excuse me. So, visitation or kung dito visitation, traveling ay pag-return ng communication. Bakit nag-return? Na-miss daw. Okay? So, more like may mag-message sa iba sa inyo dahil na-miss kayo. Okay? Yun yung positive. Yung negative, syempre, kabaliktaran nun, kakaroon ng problem sa communication. Para dun sa mga close talaga. Yung mga close talaga, sila yung makaka-experience nitong problem sa communication. Ngayon, kung existing na yung problem sa communication, may ghosting, no contact, dun may positive changes. Okay? May reconnection na maaaring mangyari. Anyways, basahin ko na lang tong part na to para mabilis. General advice na to for the whole 2 weeks. O prediction. Marriage. The fairies join in celebrating wedded bliss. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger and always to vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye. For